So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, ito na yung pangatlong review natin sa bracket A. So ito na yung pinakababa na battle sa bracket. So bakit tatlo lang? Kasi yung Sac Maestro versus Fonger is hindi pa nangyari yun, or hindi naganap yung battle na yon. So yun, nabanggit ko na to, yung gagawin natin dun sa sa battle na nangyari nung time na yon, yung Sac Maestro plus Saito versus Fonger. Sabi ko na kung saan natin ilalagay yon, pati yung Rapido Liljan versus Romano. Ayun, ipagsasabay na natin yung dalawang yon. Okay, so ayun, today is July 1. Pero yung vid natin na to is I think for July 3, 'di ba? Kasi lagi tayong may advance na video para sa mga paparating na araw. So ngayon po uploaded yung yung 6 threat versus Akata. So hindi naman siya, para sa akin hindi naman siya wrong timing, kasi 7 battles pa lang naman yung uploaded sa first round ng PSP, 'di ba? Na-review na natin yung 7 na yon, at ang kulang na lang natin dun is yung Pistolero versus Poison. So even na-upload na yung 6 threat versus Akata, hindi ko pa rin po yun re-reviewin hanggat wala pa yung Poison 13 versus Pistol, no? Kaya antayin muna natin yun, no? Habang nag-aantay, tuloy tayo sa plano natin sa month ng July. 2 tournament pa rin ang gagawin natin dito, at sa pagkakaalam ko tapos na rin po ang upload ng Goba 13. So start na ng 1 minutes, no, yung second batch. So gustong gusto ko mapanood yung 1 minutes na yon, kaya isisingit natin yun. So August, mukhang fully pack tayo ng August. Pero bago tayo pumunta sa month ng August, focus muna tayo sa 2 tournament na lalakbayin natin sa month ng July, no. So ayun, MZite versus Romano. And nakita ko yung standing ni MZite dito is 3-0. Si Romano naman is 2-1. At naalala ko lang yung laban ni Romano kay Thirdy sa first round ng Isabuhay 2024. May linya kasi si Romano doon na gaya ka ng boss mo, tatalunin kita. Undefeated ka, tatalunin kita ng first round ng Isabuhay. So ganun. So ayun, MZite is 3-0, and that time si Thirdy is 2-0. At parehas silang tinalo ni Romano. So ayun, classic, no? Ang classic lang. So ayun, wag natin patagalin to. Na-excite ako sa battle na to kasi first time ko siya makapanood, and gusto ko malaman kung ano yung naging outcome, ano yung naging resulta ng battle na to. Yes, alam natin na si Romano yung nag-advance hanggang finals, pero gusto kong mapanood kung anong klaseng Romano ba yung nasa Isabuhay 2015. Okay, let's go. Yung rebuttals hindi bilang sa oras. Unang banat kay MZite, pakinggan natin, oh. Check! Diyan ka lang. Mag-usap tayo, Enigma. Yes. Pagka sumabat, di ka kasali dito. Ano to? Ang lakas ng trip mo. Isabuhay tournament? Mukha pa bang buhay to? Simula kay Shernan, Liljan, Pistolero, Acer, halos lunurin mo ako sa lalim. Ngayon palalanguyin mo ako sa pangpang. Ngayon isa na namang bayaw ang yuyo ko para apakan ko na makatungtong ako sa susunod na paitang. Sige, tagaan na ng letra. Karangalan muna bago ang pera. Tsak sunog ang yung bandera. Kung strategy mo pang one-on-one, strategy ko pang gera. Formula ko, mono, di, tri, tetra. Primera, segunda, tercera. Makipagsukatan ka man ng utak o makipagpabilisan, iwak ka sa akin sa karera. Bawat banat nakarekta dahil asintado to gago kahit saan ka pumesto. Di ko gawain maglaro ng salita, ang gawain ko mambato ng diretsyo. Ayoko magtunog mayabang ang presko, pero ang torneyong to kaya isabuhay ang pamagat. Pagkatapos ng digmaan ako lang ang nag-iisang buhay. Babayaran ako ni Enigma para ubusin kayong lahat. Ngayon saksihan nyo ang labanan ng isang Romano at Kristiyano. Pues eto na impyerno mo. Ano kung mandirigma ang Romano, kabalyero to, nasa loob na ng imperyo ko.
Ano mo yung nanggaling sa nakaraan? Isang makasaysayang labanan matapos kong pugutan ng ulo ang kalaban, kakaladkarin ko pa yung katawan. Pagkatapos kong pugutan ng ulo ang kalaban, kakaladkarin ko pa yung katawan. Yung Caballero, so yun ba yung 13 Caballero? Yun ba yun? Yung dating grupo ata ni MZ. Di ko masyadong di ako masyadong aware doon kung yung 13 Caballero ba is dating grupo ni MZ. So nilaro lang niya yun doon. Tapos medyo nagkakaroon ng pause si MZ dito. So yun, pakinggan muna natin. Marami na tayo. May yun. So far ayun yung mga napansin ko. No, yung mga poses. Tapos yung laro ni MZ dun sa Romano Caballero. So yun, alam ko yung grupo niya yun dati. Panan matapos kong pugutan ng ulo. Ano kung mandirigma ang Romano Caballero to na sa loob na ng imperyo ko? Ano mo yung nanggaling sa nakaraan? Isang makasaysayang labanan matapos kong pugutan ng ulo ang kalaban, kakaladkarin ko pa yung katawan. Pagkatapos kong pugutan ng ulo ang kalaban, kakaladkarin ko pa yung katawan. At hindi ka daw nag-tryouts. Arik, inaanak mo ba to? Isa na namang duwag maging talunan. Ganyan talaga pagkatiting lang ang utak at ang katawan, lumulusot lang sa salaan. Lumulusot lang sa salaan. At yung sinasabi mo yung alias Pogi sa Nueva Ecija matatagpuan. Tarantado, wala kang maloloko dito. Dahil alam namin na ang alias, hindi tunay na pangalan. At hindi ako natatakot sa hit mo dahil kahit standing mo, mapapaupo ko. Kahit sino matangkad, pag nakakaharap ako, napapayuko ko. O baka mag-rebat, sabihin niya, palibasa, hindi ka matangkad, inggitero ka lang. Ulul, pakyo, hindi ako pandak, jakulero ka lang. At sino nga ba si Romano? Isang biglang pasok na hindi nyo malaman ng pinanggalingan kung saan. Lahat kami na subaybayan yung naghirap makapasok dito, pero siya, di nyo man lang nasaksihan. Paano ba naman? Sa palabas na pintuan siya dumaan, kaya huwag ka magtaka bago ka nakarating sa akin, lahat na nakasalubong mo, talunan. Gusto lang pala isipan, pero maiintindihan mo dahil ipamumukha ko sa iyo na ako at hindi ikaw ang hinubog ng panahon. Pangalan ko magmamarka ngayon taon kahit hindi ako ang magkampiyon. Sa malayuan maamutupa, sa malapitan nagwawalang dragon. Natanggalan na ako ng kadena. Awatin niyo ako ngayon. Time, motherfuckers! Unang balat Romano sa buhay tournament 2015. Okay. Okay, round 1 na MZite. Ibang-iba na yung MZite ngayon, no? Hindi yung 2015 yung ngayon na MZite, yung lumaban sa PSP against Apex, nagkampiyon sa Isa Buhay, laban kay Lipcram, kay GL, kay Lux. Diba? Iba na yon, ibang level na MZite na yon. Okay? Way back 2015, MZite medyo okay. Nagpo-pause, meron siya mga poses doon. So, medyo, hindi ko alam kung nawawala ba si MZite or ano ba? Hindi ko alam kung nagchuchoke siya, nakakalimutan ba niya, 'di ba? So, may mga ganong instances. Inulit niya pa yung ibang lines para makapasok ulit sa susunod na lines. So, kinakapaan niya yung mga verses niya. Sa mga punches naman, feeling ko hindi ganoon kabigat yon. Kulang yun sa intensity or yun sa power punches, kulang sa bigat, kulang. Hindi pa ganoon dumedirekta kay Romano yung mga suntok niya, 'di ba? So okay yung Romano tas Caballero, okay yun, pero sa mga sumunod na linya is hindi na ganoon ka powerful. Medyo yung mga ano niya, yung mga nakulangan lang ako sa mga direct punches, sa mga mabibigat na linya, nakulangan din ako sa mga punto, no. So yun, medyo kulang yung approach ni MZite dito sa round 1, plus may mga poses pa siya na which is malaking para sa akin malaking epekto, especially dito sa kagaya na itong tournament, no. So ayun, pakinggan muna natin si Romano, baka may madagdag ako sa round 1 ni MZite after ko mapakinggan yung round 1 ni Romano. Yo! MZite isang buwan!
Yun na ba yung sure ball na pambaon? Ako daw mukhang hindi buhay. Ako mukhang hindi buhay pero ikaw ang siguradong patay ngayon. Putangin akong sinita pa ni Gago yung... hindi ako dumaan ng tryouts. Pero kung usapang freestyle lang, putang ina ka, kaya kitang ibaon. Hindi ako dumaan ng tryouts, Gago. Pero kung nakasabay kita doon, malamang hindi ka nagkampiyon. Tangin na to. Pa-English ka ba? Ano akala mo? Si disaster ka? Putang na. Yabang mo na yung M-site ah. Porkit pa yung brick mo, di garter na. Kamusta, bayaw? Bayawak. Bobo ka kasi. Bayaw. Wak. Kung pupunayin nyo lahat ng binibitawan yan, parang buto ko walang nilalaman. Mga barang magaan, alam mong walang kapupuntahan, kaya sa lakas ng boses mo na lang dinadaan. Arsonistang panggap, sa deliver lang mabigat, sa mga angat, bitter ka abno. Kaya yung mga tao sa'yo na uumay. Ba't di ka nalang mag-apply na driver ni McDo? Total sa pagdi-deliver ka lang nabubuhay. M-site mahilig sa iba't ibang angulo. Pero higit lang sa 2 angulo yung nagagawa at nabibitawan mo sa gitna pag sumampa. M-site, mga ginagamit mong angulo, parang triangle, bilang lang yung angle mo na maganda. No rest in peace, motherfucker, I just spit on your grave. Yung ba yung tirang tagos sa kalaban? Gago! Sa mga pinakita mo kakayahan, hindi mo mapapabilib to. Mahabang setup na walang punchline? Yan yung istilong kadikit mo. Nung laban yun ni... Okay, so nadali ni Romano yung pinupunto ko kanina. No, hindi ko lang masabi kung hindi ko direct masasabi yung ganun eh. Kaya napakinggan ko kay Romano na ayun, I agree sa sinabi ni Romano sa round na to kasi yun yung napansin ko talaga sa round 1, no? Na mahabang setup tapos walang suntok or hindi ganun kalakas na suntok. Sobrang mag-agree ako dun sa linya na yun ni Romano kasi yun napanood ko kay MZ dito sa round 1. Ganun na ganun, no? Sabi ko nga sa inyo, kulang sa the end, kulang sa punches, kulang sa direct na suntok, na punto. Yun yung kulang eh. Tapos may mga stutters pa si MZ. So yun yung mga lapses ni MZ dito sa round 1 na to ni against Romano. Again, bilang lang yung angle mo na maganda. No rest in peace, motherfucker, I just spit on your grave. Yung ba yung tirang tagos sa kalaban? Gago! Sa mga pinakita mo kakayahan, hindi mo mapapabilib to. Mahabang setup na walang punchline? Yan yung istilong kadikit mo. Nung laban yun ni Pistolero, wala kang linyang pasok. Tas pakiramdam mo sa sarili mo, ang lupit mo. Gumawa kang reference sa puro palabas, kaya puro palabas ng lahat ng lumalabas sa bibig mo. Yo! Pound for pound king! Champion ng tryouts. Tinalo mo si Lil Jon samantalang wala ka namang binitawang maganda. Oo, hawak mo yung tagumpay na dapat sa kanya. Kasi kung usapang freestyle, yung memorya ni M-Site mababa. Parang 1 gig memory ng CDR King to. First letter ko R. Pagdating sa freestyle, CDR King to. Yo, katumbas ng mababaw na salita ko ang yung pagmamalalim. Dila mo lang ang humihiwa ako, pati ngipin ko may talim. Yung kabalyero na to, malayo pa ang lalakbayin. Kaya gamit mabigat na salita, pababaunan kita. Ano daw? Sabi ko, gamit mabigat na salita, pababaon na kita. Yo, mga bars niya pag kinalkula, resulta walang kwenta. Pag nagbitaw walang imposible, kahit simple, triple katumbas ng letra. Rekta to sa yung tenga, tira ko ay benga, swak sa yung puwerta. Kada sapak ng bara, wasak ang yung depensa. Lahat ng sasabihin ko may laman na parang trivia ni Atienza. Sa laban, lahat ng binibigay kong bara malaman. Kaya natira sa akin, eto, balat at bungo. Kamukha ko daw si Juan Tamad, pero ako yung tipong tamad na mahilig magbanat ng buto. At sa sasabihin ko na to, hindi kita gustong insultuhin. Isa lang yung pinupunto ko. Halos lahat gusto ka nang paputukin kasi ang laki na ng ulo mo. Sa bibig mo na mismo nang galing to si Stupid. Hindi lahat ng nakikita at nasa harap mo kaya mong abutin, kaya imposible mong mahigitan to.
Oo, alam ko! Darating ang araw na matatalo ulit ako, pero putang ina mo, M-Site, tinitiyak ko yung hindi yun sa'yo! Ako'y malarod man dumakdak! Ikaw malamay kung dumakdak! Puro ka lang bunganga pero tonganga, asintadong di kayang tumama. Isip bata, talim ng dila ay wala pang talinhaga. Tandaan mo, M-Site, malalim ka lang sa pandinig ng mababong umunawa. Tayo pa naman banat kay M-Site sa buhay tournament. Okay. So, may isang category para sa akin na dun lumamang si Romano. And, ayun, I'll go for Romano sa round 1. Unang-una yung nasugatan ni Romano si MZ dun sa linya na mahabang setup, walang suntok. So para sa akin sobrang sobrang epektibo noon kasi nga bago natin mapakinggan si Romano, ginudge na natin yung round 1 ni MZ na sabi ko is kulang sa bigat yon, kulang sa suntok, kulang sa direkta, kulang sa punto. Yun kulang tas may mga poses pa sa MZ, di ba? So habang pinapakinggan ko si Romano, syempre nag-aantay pa rin ako ng isang solid na linya doon hanggang sa dumating yung punto niya na yon, and sobrang nag-agree ako doon kasi yun yung napanood ko sa round 1 ni MZ. Then ayun, marami pang mga punto si Romano dito na para sa akin dumiretso talaga kay MZ. Mas nagustuhan ko rin yung mga punto ni Romano kasi wala siyang sinasayang na mga linya. Unlike kay MZ na marami siyang setup, tapos ang haba ng setup, tapos pagdating ng pinaka-punchline is hindi ganoon kabigat o hindi pa tumatama. Kay Romano marami siyang mga suntok na kahit na dumadaples is tumatama kay MZ, no? Okay. Kay Romano, lamang siya sa punto. Sa delivery, wala tayong problema doon. Parang pares lang sila ng delivery doon. Pwede nating itay yon. Pero sa punches, Romano, haymakers, little bit, lang din, Romano lang din. Pero ang pinaka nilamang ni Romano dito is punto, no? Mas maraming punto si Romano dito na para sa akin dumirekta talaga kay MZ. Okay? So, it's a 9-8 in favor of Romano. Actually, dapat si 7 ko si MZ dito. Diba? So, kasi may mga, may mga poses. Okay, sige. 9-7 in favor of Romano. So, yun, naalala ko, may mga, may mga poses nga pala si MZ dito na medyo nawawala-wala siya. Kinakapa niya yung next na verses or next na lines niya. So, yun. Romano ako dito, 9-7. Round 2. Umunawa. Tayo pa naman banat kay M-Site sa buhay tournament 2016. Galit na galit! Galit na galit! Akala mo nangahamon ng away! Kumakasigaw, kala mo hindi tumatalsik yung laway! Alam mo Bayaw, di naman namin tinatanggi na ang lupit-lupit mo. Pero sa uli-uli, wag mo na gagawin panyo yung damit mo. Ganun ang puta. Kaya yung mga banat nga narinig nyo, puro lang invento. Driver ng McDo, iti-deliver kita sa sementeryo. Makakarinig ka ngayon ng rebat na pambihira. CDR King ka nga, kaya madali ka lang masira. Okay. Alam mo kung totoo sa swerte ka Kung titignan yung lineup, di ka na pinahirapan ni Enigma sa totoo lang. Biruin mo, nalaban ka ng round 1, sa round 2, manonood ka na lang. O baka banata mo rin ako ng freestyle. Tangina, huwag kang magpasikat para sa palakpak. Lahat na nakipagpatagalan sa akin mag-freestyle na mulikat na sa kakapadyak. O baka naman gusto mo ng balas o basta nagang maihi ka sa kaba. Matataranta tsak manlalamig ka sa akin kapag pinag-initan kita. Dahil puro ka lang amba. Tandaan nyo na sa tigmaan hindi lang Roman ang may empire. Pero kung tutuusin, ano nga namang silbi ng Roman kung nasa emang fire. Kaya sabog ang pagbulan kapag ang mga banat ko iyong sinaulo. I'm a professional bounty hunter, papatay basta may presyo. Turo mo lang kung sino. Nung nakita ko yung listahan, mas naging interesado ako sa dulo. Bigay mo na sa akin si Telo, total siya naman yung may totoong 100,000 nakapatong sa ulo. At ikaw? Tangina, lumakas yung round 2 ni MZ. Hindi ganito yung puwersa ni MZ sa round 1. Hindi ganito
ka-intense yung mga verses niya, hindi ganito kabigat yung mga punto niya. So lumakas yung round 2 ni MZai. Pakinggan natin to. Exciting yung battle na to. Tesado ako sa dulo. Bigay mo na sa akin si Telo. Total siya naman yung may totoong 100,000 nakapatong sa ulo. At ikaw, pinagtripang ka lang ni Enigma. Kaya don't be such a proud man. Dahil magaan ka, madali ka daw ipang balanse para di mahirapan yung mga judge sa round 1. Kaya huwag kang feeling na napapabilib mo sila sa lahat ng ginagawa mo. Gago, ganyan lang talaga katindi, excitement ng mga tao pag magaling yung contender, tas yung kalaban walang talo. At mabuto naman tayo sa mga laban mo. Bakit sabi ni Maki kamukha mo daw si Super Ingo? Hindi. Kamukha mo yung kabataan ni Vic Soto, brother. Pero to, seryoso. Sa inyo na class, di ko alam kung sino yung before at after. At nung laban nyo ng aspakan, nag-choke sa round 2 ang gago. Ang sabi niya lang, hantungan. Putang ina ka. Pinipilit ko kasundan, wala na kasunod yung gago kasi nga hantungan na. Okay. Kita mo na? Sa iba't ibang anggulo nanggagaling ang mga punches ko, kaya ka natulero. At kung magka-counter punch ka, tatadyakan kita tarantado, wala naman ako sinabing boxing yung laro. Ang punto ko lang, sa rap game may mga bagay na pinilit kong alamin, kaya ako nalaman, ikaw nalaman mo muna, tsaka mo lang inalam. Naranasan mo lang manggulang, ako naging magulang dahil sa karanasan. At mukhang hindi mo alam ang food pyramid. Yung grow, tsaka yung go. O bibigyan kita ng payo ha. Manatili ka lang sa grow dahil pag sa ligang to pinilit mo mag-glow, you'll go. At kaya siya ganyan, nung bata siya, margarine lang ang gusto niya kainin. Pistolero, mag-majin po ka na lang, nahanap ko na si Lupin. Estilo mo kasi, gaya-gaya. Mga ideya mo, di kahon. Ano ba yung utak mo? Lost and found? Gusto mo maging heavyweight sa ligang to, samantalang yung bigat mo 10 pounds. Tingnan nyo, mukhang mawawala na ng malay. At pagbagsak niyan, Chuck, I see you sa next round. Ang ibig ko sabihin sa tournament, nawawala na ng malay. Pagbagsak niyan, I see you sa next round. Bitch, get out of here. Huwag nyo na pabanatin yan. Galing. Galing. Ang lakas na MZ sa round. Tangin na almost, alam mo yun, kung bibigyan ko ng initial judging yung round 2 ni MZai, tangin na almost perfect, no? Ang ganda nun, nagpakita si ibang MZai yung nasa round 2 ng battle na to. Yung round 1 medyo mahina pa no? Or masasabi kong hindi talaga ganun ka-powerful yung round 1 ni MZai. Pero pagdating sa round 2, nakakagulat kasi iba yung approach, iba yung mga suntok, iba yung mga punto. Andito, sobrang siksik. Pinakitaan tayo ni MZai dito ng pagiging well-rounded MC niya. Jokes, yung mga laro sa salita, yung mga punto, yung mga punches, yung mga direkta lahat kay Romano. Sa round 1, maraming kulang di ba? Hindi tumatama yung mga punches, mahaba yung mga setups, magaan yung punto. Ayan, ang daming negative comments sa round 1, pero pagdating sa round 2, evolved lahat, no? Parang 2 steps ahead, or 'di ba? Sobrang quality ng round 2 ni MZai, although di pa natin naririnig yung round 2 ni Romano, pero masasabi kong mabigat yung round 2 ni MZai, plus yung rebuttals, pasok din. Galing. Solid na round 2 yun para kay MZai. Ang dami ko nagustuhan na linya. Yung yung rebuttals na deliver ng McDo, di-deliver kita sa sementeryo. Tapos yung mga jokes ni MZai, pasok din yun. Ang galing ni MZai sa round 2. And masabi ko na mabigat yung round 2 ni MZai. And let's see kung paano ibabalik ni Romano yon. Pero alam mo yung magkulang lang si Romano ng konting punchlines dito, bibigyan natin kay MZai to. Ano pakinggan natin sa Boy Tournament? Tangina, sugot! Supot! Tangina!
Mga rebat na wala ka buhay-buhay. I-deliver mo lang ako sa simenteryo, ikaw i-diretso ko sa hukay. Patay. Putang ina kasi kung ano na to, kamukha mo si yung Gayala. Tangina, kamukha ko daw yung pagkabata ni Vic Soto. Ikaw, kamukha mo yung pagkabata ni Wally Bayola. Tarantado ka ba? Di mo ko kayang ibaon. Kinakain ko, margarine lang. Kinakain na rin kita ngayon. Tangina bro, baby. Mga ganun lang naman bibitawan mo, tarantado, gago, manok. Di ka magagawan tumapat. Biruin mo, dami mong sinabi, natumbasan ng 3 rebat. Rebat pa lang to ah. Rebat pa lang to. Tangina, parang pag nag-shoot sumablay, hindi pa counted sa oras. Game na. Yo! 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 Ngayong gabi na... Nga. Yo! Ngayong gabi ng Grain na Sultan dapat gawin dito. Ibilad ibabad sa araw tong piling sikat. Oo, piling sikat, pero nung aspakan pinaghulong ka ni Lupin, Nightcrawler. Gamit mo energy ball ni Goku, kahit maging Super Saiyan God, wasak ka dito. Bill's Destroyer. Oo, alam natin, walang malaking nakakapwing. Kaya hindi kita dapat maliitin. Kasi mosquito, dengue, nakakamatay to. Pero putang ina, mosquito, kaya kitang patayin sa kamay ko. Ano kala mo, laman? Gago, sabaw naman. Tandaan mo, M-Site, hindi sa lahat ng laban panalo. Pagtapos kitang durugin dito, maliit ka na. Pagbaba mo, manliliit ka pa sa mga tao. Bibig daw niya, masasintado pa kay Jigen. Dila niya matalas pa sa espada ni Goemon. Jigen, Goemon, cartoon character. Pambata. Kaya anong in-apply mo yung sa punchline mo? Baliwala ka ito, dulakas mong diniin. Hindi ako angkop sa mga bata, ikaw angkop ka sa mga bata kasi kahit bata kaya kang intindihin. Sa lahat ng aspeto, open-minded to. Ikaw yung ulo mo, trash can, puro basura laman, mga basurang katulad mo sa liga na to, di na po pwede. Marumi ka mag-isip, pues aabutin mo sa akin green, mind, dead. Patay na yung utak mo bago pa maging berde. Nabingi ka na sa palakpakan na bulag sa katotohanan sa akalang wala nang hihigit sa'yo. Ngayon, M-Site, ano pakiramdam na di mo maramdaman na yung mga tao bilib sa'yo? Kasi sa laban, mga binibitawan, puro pinaglumaan, ngayon makakatikim ka ng bago. Tatanggalin ko yung 2 patilya mo hanggang yung ulo mo maging bao at sa sahig ko ilang paso. Ano pa kay ko ngayong gabi? Durugin ka talaga. Kahit kaya kong kunin atensyon ng mga tao sa laban na to, mas pinili kong di magpatawa. Madami ka nang nalalaman. Madami ka nang nalalaman pero huling salita mo na yan kung wala ka nang sasabihin. Maingay! Masyado ka nang maraming sinasabi kaya dapat ka nang patay-himikin. Mga binubuga mo, umaalingasaw, masangsang pa sa tae ng baboy. Masyado ka nang mabahuboy. Kaya ilalaglag kita sa Pasig River at doon kita paliliguan ng bala para hindi ka na mangamoy. 13 Caballero, tibag sa akin tong sinasandalan yung pader. Paano ka makakasabay sa barko kung ikaw ay bangkang papel? Yo, bangkang papel na sumalubong sa kalamidad. Katumbas ko state of calamity. At mismong pag-asa na ang magsasabing wala kang pag-asang makaligtas. Kaya bata, simulan mo lang mabahala. Parang nagkaroon ng tsunami sa Pilipinas tapos sa bahay nyo lang tumama. Sigurado wasa. At hindi mo to kayang bilugin, huwag kang masyadong mabola. Ngayong gabi, pilas sa akin tong mapapel pa kay Nora. Mga nilikha kong obra, daig pa droga. Iiwanan kita sa bog, wasak na wasak, higit pa sa Hiroshima. Sa lakas ng tama, baka tangkain mo na lang magpakamatay, mala Jobert, Austria. At di ba pang 1 taon mo na kayo sa liga? Matatawag ka na rin parte ng ligang to, kaya lahat tayo, bigyan natin ng pagpupugay. Pang 1 taon mo na ngayong gabi, kaya binabati kita maligayang anibersaryo ng iyong pagkamatay. Okay, sa round 2, I'll go for M-Site. Sabi ko nga sa inyo, almost perfect yung performance ni M-Site sa round 2. And ayan, mas naging
malakas pa yun kasi medyo hindi ito yung ina-expect kong performance ni Romano sa round 2 kasi ang lakas nung performance ni Romano sa round 1 eh, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo, it's a 9-7 in favor of Romano sa round 1. So ibig sabihin sobrang powerful talaga para sa akin ng round 1 ni Romano. So I'm expecting na dadala ni Romano yung ganung performance sa round 2 para naman tumapat sa malakas na round 2 ni MZ. Pero anong nangyari? Hindi naging consistent si Romano sa round 2, no? Nakapag-set si Romano ng pinakamataas na standard sa buong first 2 sa round 1 lang pala, no? Siya yung nag-set ng standard. Pero pagbanat ni MZ ng round 2 niya is nakikita ni MZ yung performance ni Romano sa first round. Yun yung pinag-compare ko kasi nga sobrang quality talaga ng returns at mga punto ni MZ sa round 2. So malinaw 10 points para kay MZ sa round 2. Nagustuhan ko yun, sobrang na-entertain ako doon. Ang ganda ng mga punto, ang ganda ng mga punches, ang ganda ng execution, ang ganda ng delivery. Basta 10 points ang kay MZ doon. Pagdating sa round 2 ni Romano, so sabi ko nga sa inyo, nag-expect ako ng matatapatan ni Romano yung performance ni MZ, which is sobrang halimaw yung round 2 ni MZ. Pero nag-decline yung performance, bumaba, humina. Andun pa rin naman yung linis ng performance, kaso na kay Romano naman yung mga mahabang setup na hindi masyadong mabigat yung punchline or hindi ganun ka-effective yung mga angulo. So medyo naging flat or dead air yung buong round 2 ni Romano. Props dun sa rebuttals, malakas yon yung deliver sa ibaba yun. Ikaw deliver mo lang ako sa cemetery, ikaw babawang ka sa hukay. So maganda yon, pero hindi na yon nasundan, no? Kaya naging parang na-outcast din yung rebuttals na yun dahil sa pagpasok ng returns ni Romano is yun, more on dead airs talaga yung performance niya. So 8 points para kay Romano. Hindi naman naging madumi yung performance ni Romano sa round 2 eh. Kaya 8 points para sa kanya. Kung nag-stutter siya doon, possible ibibigyan ko ng 7 yun, pero malinis naman yung performance. So 8 points for him, pero kay MZ is a 10 talaga sa kanya, para sa kanya. So 7 points for MZ sa round 1 and 10 sa round 2. 17 points first 2 rounds. Kay Romano naman 9 and 8, so 17 din yun. So ayun, round 3 magiging deciding round natin. Pakinggan natin ito na mabuti. Galit na galit! Alam mo, sa payat mo, madali ka lang suntukin. Kaya mo akong kainin, pero hindi mo ako kayang lulukin. At saka putang inan to, sa dami ng irerebat ko, baka mga mata nyo maduling. Ba't ako matatakot kay Bill Destroyer, patay gutom ka lang sa puding. At saka alam nyo, itong freestyle na to, tangina dito ako nahilig. Bangkang papel, kaya kitang tawirin dahil isa kang kanal na walang tubig. O freestyle? Tangina, kasi ikaw ginagamit mo freestyle, wag sa akin. Ako ginagamit ko freestyle dahil dyan ako nasanay at namulat. Ikaw ginagamit mo yung freestyle para pagtakpan yung kabubuan mong sumulat. Kaya 0 mano, may bilang na ngayon. Pag dinagdagan kita ng talo, wag kang magreklamo, gago, bilang pa rin yun. Yung dalawa mong W, sasamahan na ng 2 L para sa mas magandang tunog. At bilang handog ko sa mga manonood, iiwanan ko tong wasak na wasak at lasog-lasog. Kaya isang bang sa ulo, parang bang sa moro, pumasok sa teritoryo ko, nilalabas ng buhay. Mas matimbang ang galit kaysa awa, bawat kumpas ng kamay ko, ang bang pagpatay. 4 na putok ang narinig mo, pero wag mo saluhin lahat ng bala dahil hindi lahat yung para sa'yo. May 4 na hakbang akong tatahakin sa tournament na to, kaya tigi-isa kayo. Ginagawa ko to para sa inyo, hindi lang basta para manalo at para sa boto ng mga nanonood na judge. Throwing unlimited punches, puta, bawat tugma ko may suot-suot na gloves. Kaya hindi nyo alam kung KO or okay pa ba to matapos kong pagtripa ng rap career. Sa bagay, no chance yan, kundi yan knockout, chop overkill. Romano Trinidad,
Ayon sa kasaysayan, isa ang Trinidad sa 5 barkong naglayag at nagtagumpay na sa ating bansa ay mapadpad. Kung naaalala nyo ang makasaysayang ekspedisyon ni Magellan, nakasakay siya sa Trinidad. At pagdating sa Cebu, umatras ang Trinidad nung si Lapu-Lapu ang naglabas ng panaga. O diba, yung mandirigmang at taga Cebu, tinalo ko yung mananakop pa kaya? Ano, bayaw? Okay. Tangina mo, pag nagpakalbo ka, mukha ka mikropono. Pag nagsuot ka ng pulang helmet, mukha kang posporo. Galit na galit sa'yo yung tagahawak ng mic. Sinasabi niya nga pala, putang ina ka. Ang taas-taas na ulo stage, tangkad-tangkad mo na, pag bumabanat ka, nakatingala ka pa. At bakit ba ang dami sa inyong kume-question? Sa sinabi ko pag may event ng flip-top, tulog ako nun. Mga mapanghusgang isip na di nakakaunawa sa mensahe kong yun. Porke ba tulog, wala na suporta? O hindi nyo lang talaga kayang tanggapin na pag event ng flip-top, tulog ako dahil ang taong nakahiga, hindi nyo kayang patumbahin. Ano bayaw? Paalam na sa tournament na to. Sulitin mo na lang ang bakasyon. Sayang at pareho tayong malakas, oo, pero magkaiba tayo ng limitasyon. Huwag ako ang sisihin mo, si Enigma. Dahil ginawa kanyang alay. At bilang sukle sa paghihirap mo, sabay-sabay tayong magbabay. Bye-bye! Bye-bye! Kaya malas mo because tonight, I become a fighter. Hindi na basta kabalyerong kriminal. And I become a monster. Kaya ang sinapit mo kritikal. And I become a master na nagturo sa'yo ng leksyong matematikal. And pagkatapos ng labang to, yun ang standing ko in Roman numeral. Time! Time uling banat kay Romano. Shoutouts nga pala, kuya. Okay. Patay tayo nito. Round 3 ni MZite bumaba din, no? Nakapag-set na si MZite na mataas na standard sa round 2 eh. No, ang ganda na nung pagiging balance, yung balance na pinakita ni MZite sa round 2. Akala ko madadala niya sa round 3. So yun, patay tayo dito. Medyo sa round 3 ang humina si MZite, no? Real talk, hindi nadala ni MZite yung round 2 power niya dito sa round 3. Maraming sayang. Yun lang masabi ko. Sayang, pero hindi nadala ni MZite yung round 2 performance niya dito sa round 3 at malaking malaking bawas yun sa overall performance kasi hindi consistent si MZite, no? Iba yung round 1 niya, iba yung round 2 niya, iba yung round 3 niya. Ganon yung yung graph or take ko sa round 3 rounds ni MZite. Kay Romano naman, yes, iba yung round 1, iba yung round 2, pero tignan natin kung ano yung ipapakita niya sa round 3. Yo! Game! Utang ina! Puro usapang freestyle na lang, gago kong usapang freestyle, kaya kong patumbayin kahit isang tumpok. Kada punchline mo may gloves pero di mo naman kayang isuntok. Tapos sasabihin mo, pares tayo malakas. Malakas na ba yun? Putang ina mo, uto! Huwag mo akong inaaso, gago, mas ulul ako sa'yo. Yo! Taga mo! Ano pa yung sinabi niya kanina? Hindi ko naiintindihan. Pwede ba sabihin nyo sa akin ngayon, kayo magsabay. Sabay nyo masasaksihan kung paano tumamatay. Kung tutuusin, tangin na ka. Kung tutuusin, mapalad ka sa laban na to. Kaya di malabong sa palad ko, malamutak ka. Nagmumukhang malakas ka lang sa rebat kasi lahat ng rebat mo nakasulat na. Unang tungtong mo sa liga, kinilala kang halimo magbalik. Mga rebat na kahit sa simpleng kataga ko'y di makukuwang humigit. Di kayang humiwa, walang talimandila, salita't pandiwa mo ay pilit. Dapat sa'yo saksakin ng laseta sa sintido para tumalim ka naman mag-isip. Galing. Isang beses lang ako pwedeng mabuhay dito, kaya di pwedeng basta-basta akong patayin. Umpisa pa lang, lamon ka na nung sinubukan mong kain. Lalamunin ng buo si Chris, tiyan na sa sarili masyadong bumibilib. Kaya Chris,
Tiyan, etong si Chris, tiyan sa tiyan ko'y sisilid. At di naman sa minamaliit kita, pero maliit ka talaga. Kaya kahit sa pisikal, walang magpapantay, malabong magpantay tayong dalawa. Pagtapos kitang iwan na malamig na bangkay, yung mga magpapantay lang paa niya. At sabi niya, hindi daw niya kailangan ng flip-top. Di daw niya kailangan ng flip-top. Putang ina, ba't andito ka ngayon? Ano rason at dahilan? Ikaw ay may kumpletong bahagi, pero yung mga sinasabi mo, hindi mo kayang pangatawanan. Kaya para sabihin mong hindi mo kailangan yung liga na to, yun ay malaking kahangalan. Oo, hindi to ang nagubog sa'yo, pero sa mga narating mo, ito mismo ang naging daan. Sa 10 sinabi mo, 11 mali. Yo, masyado lang tong madada, pero ni isa sa sinabi mo, wala kang nagawa. Para kang announcer ng radyo, tangina ka, magaling ka lang magsalita. Arsonista bumubuga ng apoy. Sa sunugan siya daw ang dragon, pero sa akin, baliwala ang yung mga dragonite. Sa laban na to, dala ko Black Magic Dragon, sa'yo, Dragon Seed. Yo, at saka lagi mong pinagsisigawan, undefeated ka. Undefeated ka. Undefeated ka. Ano ka? Pinapayat na Andy G. Andy, Peated. Okay. Lamog na lamog ka, boy! Okay, hindi ko in-expect na magkakaroon pa siya ng wordplay sa undefeated. Okay, so... Okay, mamaya na ako magko-comment. Pero solid yung undefeated Hindi ko in-expect na gano'n yung niya, yung palo niya doon. Sisigawan, undefeated ka. Undefeated ka. Undefeated ka. Ano ka? Pinapayat na Andy G. Andy, Peated. Lamog na lamog ka, boy! Tangin na kaya. Pero huwag kang mag-alala. Kahit na makited ka, gifted ka ngayon. Kalabang ko, puro dadalang. Gifted pilot. Yo, M-Site, mahilig nga sa angulo, di ba? Kukuha na mo ng angulo kahit simpleng istorya lang ang binibida. Hindi mo makuha ang umangat kasi yung mga umaangat, pababa mong inihila. Pues pagtapos na to, wala ka na pangahawakan sa entablado kahit anino mo, hindi na makikita. Puputulin ko yung 2 kamay mo, ibibigay ko kay Sir Enigma at yun na lang yung party mo sa liga. Hindi ka underdog sa liga na to, sa alimpusa ka gago. Ako'y gutom na leon, patatakbuhin ko to parang kumakandidato. Eto ba yung dinodiyos nyo? Eto ba yung dinodiyos nyo? Malapo Francis, sinaabangan, pinaniniwala ang santo. Pwes umpisa mo na magdasal at magpakabanal. Yung kalaban mo Romano, wala tong sinasanto. Lahat ng sinasanto ninyo sa impyerno, isa-isa kong ilulubog to. Kabalyero ka lang gago, ako Diyos, pinalud ko. Solid. Nag-upgrade na Salt 6. Tayo na solid, no? Solid na... Akala ko itatablo ko yung So, eto game tayo sa sa judging. So, habang bumabanat si Romano ng first half niya, akala ko itatabla ko na buong yung buong round 3. Kasi yung atake ni Romano sa round 3, yung umpisa, yung first half lang. Medyo sabi ko slow start, hindi niya pa nakukuha yung pinaka gusto kong momentum, hindi pa nakukuha ni Romano yung momentum niya. So, yung alam mo yun, yung pakikinig ko, sabi ko tangina, solid na yun. Wala pa akong naririnig na ganun sa first half. So, hinayaan ko muna si Romano. Then habang pinapakinggan ko rin siya, sabi ko wala pa rin yung peak. Pero binasag ni Romano yung dead air sa pamamagitan ng undefeated. And nagkaroon ng kulay yung buong round 3 after niya i-spit yung undefeated ka. So pinapayat na Andy G, undefeated. So natawa ako doon. So ako seryoso ako nanonood kung titignan niyo yung expression ko doon sa vid, no. Sobrang seryoso ako nanonood kasi pinapakinggan ko na mabuti si Romano, pero bigla siya magsisingit ng joke na ganon, and sobrang effective kasi sobrang flat, sobrang dead air ng first half ni Romano, pero nagsingit siya ng ganong klaseng jokes. And ayun, nagkaroon ng kulay, inabangan na yung mga next na lines na sasabihin niya.
umangat yung nakuha ni Romano yung pinaka-momentum niya. Yun. Para sa akin doon nag-umpisa yung paglamang ni Romano sa battle na to. So, yun. 8 points para kay Mzite. Pero sinasabi ko nga, itatabla ko dapat yung round 3. Sobrang dikit ng round 3. Pero I'll go for Romano doon sa score na 9. Kung hindi nagbato si Romano ng doon, ng jokes na naglagay ng kulay sa round 3 niya, is tabla talaga yung round 3, and we will go to overall performance sa own preference, 'di ba? Doon tayo magfo-fall. Pero since nag-iba yung ihip ng hangin after niya pumasok sa second half niya, yun, pumalo si Romano din, and nakuha ni Romano yung battle na to. Rounds 1 and 3 Romano yon, round 2 malino yon Mzite. Sobrang laki ng lamang ni Mzite dun sa round 2, pero ganun din naman yung nilamang ni Romano sa round 1 kaya nag-cancel out lang talaga yung first 2 rounds, and naging deciding yung round 3, which is 9-8, gahibla lang rounds 1 and 3 Romano, round 2 Mzite. So ang score is 17 all sa sa first 2 rounds, tapos 25-26 naman kay Romano. 26-25 Romano. Yung tanga ng laban na yun, pare. Isa po yung tournament. Flat na pag-ingay, isa pang best para sa ano lang pareho. Dikit. Tournament to, so 7 judges, deserve ng dalawang MC ang dikit na score dito. So I'm expecting 4-3 or 5-2 na score. Tuloy-tuloy lang. Putang na, tuloy-tuloy lang yung evolusyon ng liga. Grabe. Ang boto, ang laban pala, Mzite versus Romano. Ang boto, 7-0 para ay pucha, 7-0 Romano. Putang ina, 7-0. Okay, judges. Salamat sa lahat ng sumuporta, sa lahat ng natin. Ayun, maikli na lang daw judging. Sa first round, medyo dikit tayo ginawa ng judging sa first round. Second round, mas binigay ko kay Romano. Third round, binigay ko kay Romano. Parehas may punches, parehas marami. Yun nga lang, mas effective yung mga ginagamit ng punchline ni Romano. Yun lang nagmamadali yung grabe ang ganda ng laban, ibang klase. Parehas sila nagpakita ng kanilang kakayahan, pero binigay ko yung boto ko kay Romano kasi marami siyang freestyle na ilabas. Ibang klase yung nagawa niya, kaya binigay yung boto kay Romano. Kung rebatang pagbabasihan, may Mzite pa rin ako, pero kita mo naman na sa mga linya nila ngayon lumabang si Romano. Binoto ko si Romano. In fact, si Mzite at si Romano, when it comes to pen game, halos pantay lang. Pero mas lumamang si Romano kasi nga yun, lahat ng elemento sa pagbalik, punchlines, at tingnan nyo nga sa video. Hello, Target, Shots Fired Entertainment, tapos Basicland. Maraming salamat, Green Assault. Sa lahat na pumunta, maraming salamat sa inyo. Binoto ko si Romano. Hindi ganun ka-obvious yung pagkapanalo niya, pero para sa akin, mas lumamang siya kaya sa Mzite. Nakulangan ako sa parang Mzite. Siguro, hindi yung Mzite na inaasahan ko. Yes. Mali. So, Romano. Romano, actually all 3 rounds. Wow. Nagkaiba, mas rekta si Romano, tapos mas may clean setup, parang every 2 or 4 lines may punchline si Romano na lumalan din ng maayos compared kay Mzite na mayroon siya mga mahabang setup. Yes. Although tumatami punchline, pero yun yung lamang kasi mas mahabang setup. Kumbaga mas maraming punchline tuloy na pinapasok si Romano. So Romano.
Okay, so I agree sa comment ni Apoc tsaka ni Target, no? Na parang sabi ni Target, hindi yan yung inaasahan niyang Mzite. Tapos, ayun, yung kay Apoc naman, mas maraming punches si Romano, which is ayun din naman yung nasabi natin habang nanonood, habang ginajudge natin, habang binibreakdown natin yung battle. So, ayun, kahit paano, meron tayong naging kaparehas na opinion. Even wala tayong kaparehas na 1 and 3 Romano. Para sa akin kasi 1 and 3 Romano yun eh. Okay, so yun. Ganun pa man, proceed tayo sa next na re-review natin. Sayad Grega, yun na yung next natin. Sa ano na tayo? Nasa bracket B na tayo. So, kita-kits tayo doon mga kumag. So, ang ganda ng battle. Ako, na-satisfied naman ako dun sa pag-breakdown ko. Yan yun. Pasok na tayo sa second round ng tournament. Sayad versus Grega. Kita-kits tayo doon mga kumag. Peace out.